What's up? It's the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin naman natin ang Black Clover Chapter 342 na kung saan ay mafe-feature ang napakatinding nakaraan nitong si Ichikayami at ni Captain Yami Sukehiro at ang dahilan kung bakit magkakaroon ng isang napakatinding laban sa gitna ni Asta at ng totoong kakayahan nitong si Ichikayami gamit ang kanyang Dark Kyojutsu Dark Cloaked Black Musha or Dark Kyojutsu Dark Cloaked Black Armor dahil as you know, Musha is armor. Ngayon, bago ang lahat, kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa Black Clover ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews sa Black Clover at para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng series. Huwag na nating patagalin pa at simulan na natin ang talakayan. Konting recap mula sa previous chapter ay nai-introduce na nga ang iba pang members o ang tatlo pang members ng Ryuzen 7 at nai-introduce din kung ano talaga ang dahilan kung bakit galit na galit itong si Ichikayami sa kanyang kapatid na si Yami Sukehiro dahil nasabi nito na minassaker o inannihilate daw nitong si Yami Sukehiro ang kanilang buong angkan. Na dahilan kung bakit hype na hype ngayon ang Black Clover dahil sa nangyaring ito na para bang pangyayari sa kwento ng Uchiha Clan. Now proceeding naman sa chapter at hand which is Black Clover chapter 342, makikita natin sa very first page ang continuation ng pag-uusap nitong si Ichikayami at nitong si Asta habang sinasabi ni Ichika na kilalang kilala or widely known ang Yami Clan sa buong Land of the Sun dahil isa sila sa napakalalakas na clan pagdating sa battlefield. Isang descendant ng group ng assassins na kilala as Keijin. So it means na talagang isang napaka-prestigious na clan ng Yami Clan at hindi natin alam kung ano ang dahilan kung bakit nasabing minassaker ni Yami ang kanyang buong angkan pero malalaman natin yan dito sa chapter na ito. Now since wala naman ng gaanong gera or war sa time na ito ay hindi na gaanong nakikipaglaban ang Yami Clan but instead ay naatasan sila na i-guard or bantayan ang isang province na pagmamayari ng Ryudo family. Now dito na nagko-connect unti-unti ang mga bagay-bagay dahil as you know, Ryudo family ay isang pamilya na kung saan ay nakabelong itong si Ryudo Ryuya. And there has also been a tale or a legend na nagkaroon daw ng isang 5-headed na dragon dito sa loob ng Land of the Sun na talagang napigilan lamang ng isang celestial maiden. Ang dragon daw na ito ay nanggugulo sa buong Land of the Sun ng napakatagal na panahon at napigilan lamang dahil sa appearance ng maiden na ito. Now dahil sa paglalaban ng Celestial Maiden at ng 5-headed dragon ay tumagas ang Yoryoku ng 5-headed dragon papunta sa dagat na dahilan naman kung bakit ang dagat ng Land of the Sun ay kulay itim. Ngayon, ang itim na dagat daw na ito ay nag-cause ng distortion sa time and space na dahilan kung bakit ito ay konektado sa Hell or sa Underworld na maaling dahilan kung bakit alam or para bang isang open na impormasyon sa mga tao sa Land of the Sun ang Devils. At maaring may connection din ito kung bakit ang kanang kamay nitong si Ryudo Ryuya ay may isang napakalupit na kakayahan. Na tulad ng ating inaakala, maaring ang matang ito ay talagang nanggaling kay Astaroth. Daw kung iisipin natin, maaring ang alamat or ang tale na yon ay isang exaggeration lamang upang magkaroon ng dahilan or cause ang pagiging itim ng dagat ng Land of the Sun. Subalit kung yun ay isang totoong kwento ay isang napakalaking pasabog yun para sa series. Meaning na meron talagang Celestial Maiden at 5-headed dragon. Wow! But proceeding sa next panel, may kita natin na may nag-uusap na dalawang tao habang nagtatama ang kanilang swords at sinasabing isa daw sila sa proud na descendants ng mga demon sword wielders, which means na ang Yami Clan ay may kakayahan din na gumamit ng mga demon swords. Dahil maaring ang kanilang magic na Dark Magic or Dark Yoryoku ay may connection talaga sa mga devils. It's just not hindi sila nagkakaroon ng contract or ng Devil Union mode, subalit maaring ang kanilang mga weapon ay may connection sa mga demon kaya maaring dahilan din yon kung bakit ang katana nitong si Yami ay kayang gamitin ni Asta at naging pang isang Demon Dweller Sword na kaya niyang i-incorporatean ng kanyang anti-magic. We don't know about that yet pero isa ito sa pinaka malapit na factor. Going back naman sa kwento ng panels na ito, ang nag-uusap pala dito ay si Yami Sukehiro sa kanyang kabataan at ang kanyang tatay na isang alcoholic at nagsasabi na hindi daw niya kayang manatili sa probinsyang ito na nag-guard lamang ng kanilang mga ginagarda na pamilya dahil nasanay nga ang kanilang lahi at ang kanilang angkan sa pakikipaglaban sa battlefield dahil sila nga ay known as the Keijin
ng mga assassins way back in the earlier time. Habang sinasabi ng tatay nilang ito kay Yami na don't you agree Sukehiro? At sinagot naman siya nitong si Yami ng tulad ng nakagawian na ugali natin nitong si Yami Sukehiro na pabalang. And judging from the scene, parang nag-uusap ang mag-amang ito sa gitna ng training, then biglang pumasok si Ichika Yami sa scene na isang napakaliit na bata pa lamang na parang nag-aalala sa kanyang kuya na maaaring nasasaktan na sa training. Now nakita ngayon ng tatay nitong si Yami Sukehiro at ni Ichika Yami ang mga mata nitong si Ichika na parabang napakabait na hindi niya matanggap dahil nasabi nga niya na ang lahi ng mga Yami clan ay para lamang sa mga malalakas at kayang lumaban. Kaya hindi niya matanggap na ang isang babaeng walang kakayahan para lumaban tulad ng nanay daw nitong dalawang ito na namatay dahil sa pagbibigay ng birth dito kay Ichika ay kanyang anak. Ngayon nag-attempt ang tatay nila na hampasin ng isang wooden sword itong si Ichika. However, nag-retaliate ngayon itong si Yami Sukehiro habang sinasabing tama na yan you shitty father. Habang nag-uuz na o parabang tumatagas na ang dark magic or dark yojutsu nitong si Yami Sukehiro na dahilan kung bakit nabilib naman ang tatay nila at sinabing napakataas daw ng potensyal nitong si Yami Sukehiro to the point na mas vast o mas madami pa ang amount ng kanyang Yoryoku compared sa anak ng feudal lord. Nasabi din niya na si Yami Sukehiro daw ang magiging pinakamalakas na Kijin sa buong history ng kanilang clan, which means na talagang way back then pa lamang ay nagsistand out na itong si Yami Sukehiro. Then after ng training na yon ay nagpaalam itong si Yami na mangingisda lamang at isinama niya itong si Ichika dahil maaaring saktan ito ng kanyang tatay dahil galit nga ito sa mga mahihina, habang ang tatay naman niya ay nagsasabing pagbalik daw nila ay magpapatuloy ang kanilang training. Which means na hindi naman actually talaga ganun kasama ang ugali ng kanilang tatay, it's just masyado siyang stricto at gusto niyang maging malalakas na individual talaga ang kanyang mga anak, especially itong si Yami Sukehiro dahil sa kanyang potensyal. Now since itong si Yami Sukehiro nga at si Ichika Yami ay lumabas para mangisda, makikita natin sa next panel ang shore ng Land of the Sun na talagang kulay itim ang kulay ng kanilang dagat. Makikita din natin na nakahuli itong si Yami Sukehiro ng isang napakalaking puffer fish at nabanggit din ng mga tao sa Land of the Sun na talagang may talent pala itong si Yami Sukehiro pagdating sa pangingisda. Now dumating naman bigla itong si Ryudo Ryuya sa scene na kung saan ay isang bata pa lamang din. However, at this point ay wala pang eye patch ang kanyang kanang mata, which means wala pa siyang ganong kakayahan tulad ng kakayahang na i-display niya ngayon sa current timeline. Nandito ngayon ang batang Ryudo Ryuya para maki-enjoy sa pangingisda kahit sinabi ng ilang tao sa Land of the Sun na kung makikisali siya sa mga commoners na ito ay maaaring magdumi ang kanyang kimono. However, sinabi naman ni Ryudo Ryuya na wala daw siyang pakialam sa status o sa kung gaano kadami o ang amount ng Yoryoku dahil ang gusto lamang daw niya ay magkaroon ng isang lugar na kung saan ay pantay-pantay at masaya ang lahat ng tao. Now going back sa previous dialogue na binitawan ng tatay ni Yami Sukehiro, nasabi niya na mas madami pa daw o mas vast pa ang amount ng Yoryoku nitong si Yami Sukehiro kumpara sa anak ng feudal lord. Ngayon, hindi ko alam kung ang tinutukoy ba ng tatay ni Yami Sukehiro anak ng feudal lord ay itong si Ryudo Ryuya. However, nabanggit nitong si Ryudo Ryuya na wala daw siyang pakialam sa difference ng amount ng Yoryoku. It only means na at this point ay meron talagang Yoryoku itong si Ryudo Ryuya. And basing sa kung paano siya magsalita, maaring ang Yoryoku nitong si Ryudo Ryuya ay napakataas din to the point na parabang nagra-rival sila nitong si Yami Sukehiro. And if you think of it then, maaring ang Yoryoku nitong si Yami Sukehiro ay hindi niya pa nagagamit dahil way back then maging sa animated series ay ang nagagamit niya ay mana pa lamang. Things are becoming more and more complicated para sa final arc na ito ng Black Clover. However, the only thing we can assume para sa chapter na ito is that hindi talaga inborn ang abnormality ni Ryudo Ryuya having no Yoryoku at all. Dahil from this moment nga ay meron talagang amount ng Yoryoku itong si Ryudo Ryuya and maaring mataas pa nga ang amount ng kanyang Yoryoku. At dahil nga sa mga idealistic na pangarap na pinagsasabi nitong si Ryudo Ryuya sa isang lugar na kung saan ay may equal na mga tao na masasaya, nasabi nitong si Yami Sukehiro na masyado daw ignorante itong si Ryu para sa tunay na mundo. However, hindi naman daw niya hinehate ang kanyang pagiging idealistic. And maganda naman daw actually ang pangarap na mangyari nitong si Ryudo. Then after ng konting flashback na yon ay nagbabalik tayo ngayon sa pag-uusap o sa conversation ni Asta at ni Ichika Yami.
Habang sinasabi ni Ichika na akala din daw niya ay ganun at napakaganda ng ugali ng kanyang kapatid na si Yami Sukehiro, subalit hindi daw totoo ang kanyang mga pinagsasasabi at pawang mga kasinungalingan lamang. Sinabi niya na walang pinagkaiba itong si Yami Sukehiro sa kanilang tatay, and to be honest, si Yami Sukehiro daw ay more of a Cajun pa kumpara sa kanilang tatay, na para bang sinasabi ni Ichika Yami na mas malala pa itong si Yami Sukehiro kumpara sa kanilang tatay na napakasama ng ugaling isang alcoholic. Then may kita natin itong si Ryudo Ryuya na may minor injuries and wounds habang buhat-buhat itong si Ichika Yami habang nakatingin sila kay Yami Sukehiro na may napakaraming bangkay sa paligid. Hawak ang kanyang blade na punong-puno ng dugo, which might mean na siya ang pumatay sa mga taong ito na nasa paligid, including ang kanyang sariling tatay. With Yami looking back at them, nagbabalik na tayo ngayon sa scene ng conversation ni Asta at ni Ichika habang sinasabi nitong si Ichika na iniwanan sila bigla nitong si Yami Sukehiro matapos niyang gawin ang massacre na yon. Na tumakas daw itong si Yami papunta sa isang foreign country na ang Clover Kingdom para mamuhay ng matiwasay kasama sila Asta. Habang sinasabi naman ni Asta na kahit na ano mangyari, hindi daw siya maniniwala sa sinasabi nitong si Ichika dahil hindi daw ganun ang pag-uugali at ang karakteristik ng Captain Yami na kilala niya. Now dahil nakita nga mismo nitong si Ichika ang pangyayari sa kanyang sariling mga mata, sinasabi niya kay Asta na ito talaga ang katotohanan. However, ayaw talagang maniwala at ayaw magpatalo ni Asta habang sinasabing kahit kapatid, Yami Sukehiro pa mismo ang nagsasabi sa kanya ng mga bagay na ito ay hindi pa rin niya paniniwalaan ang mga ito, na dahilan kung bakit nagalit ng sobra at pumasok ng isang seryosong state bigla itong si Ichika Yami habang sinasabing in that case, ipakita daw nitong si Asta ang lahat ng mga kakayahan na natutunan niya magmula sa pakikisama niya dito kay Yami Sukehiro at itutuloy daw nila ang kanilang training. Habang inilalabas na nitong si Ichika Yami ang kanyang scroll na nangangahulugan lamang nagkagamitin na ni Ichika ang kanyang Yojutsu. Ngayon nagsimula nang mag-tremble o para bang kinakabahan na itong si Asta habang sinasabi ni Ichika Yami na tulad lamang ng hinihiling niya sa kanilang training, Ichika Yami will be going all out now, which means hindi na siya mag-hold back at gagamitin niya na ang kanyang full capacity habang ina-activate ang kanyang Dark Yojutsu, Dark Cloaked Black Musha or Black Armor, na talagang napakaangas kung titingnan, na talagang nababalutan ng isang Dark Cloak or Black na armor itong si Ichika Yami at maging ang kanyang sword ay nababalutan din ng Dark Magic. And one more thing na hindi nyo dapat kalimutan, binugbog nitong si Ichika itong si Asta ng napakalala to the point na nawala na nga siya sa kanyang consciousness gamit lamang ang kanyang hand-to-hand combat skills. What more na lamang ngayon, nagagamit na siya ng kanyang Yojutsu. Siguradong kung magpapatuloy ang laban ay mapapatay nitong si Ichika itong si Asta. And the scary thing here is, sinabi ngayon ni Ichika na mag-go all out na siya at wala na siyang pake ngayon kahit mapatay niya pa si Asta, na dahilan kung bakit kitang-kita natin ang takot sa mukha ngayon ni Asta. However, tulad ng dati ng mga cliffhanger, dito na nagtatapos ang chapter 342 ng Black Clover. However, hindi nyo kailangang mag-alala dahil surely sa next chapter release ay makikita natin ang napaka-vicious na deadly fight sa gitna ni Asta at ni Ichika. Sino nga ba ang mangingibabaw sa dalawang ito? Ang Devil Union Mode ba ni Asta at ni Libe o ang Dark Yojutsu, Dark Cloak, Black Musha nitong si Ichika? Hindi natin alam kung ano, pero surely mas mangingibabaw ang kakayahan ni Ichika sa magiging duel na ito. Pero siguradong dito din marirealize nitong si Ichika kung gaano ka-vital ang kakayahan ng anti-magic ni Asta at ni Libe. Since sa unang laban naman nila ay hindi pa siya gumagamit ng kanyang Yoryoku, kaya hindi niya pa nakikita kung ano talaga ang potensyal ng anti-magic. Going back kay Yami naman, makikita naman nating para bang hindi naman talaga actually ginusto nitong si Yami na i-massacre ang buong clan ng Yami Clan. And it's also a possibility na na-frame up lang itong si Yami at pagdating niya ay napagkamalang siya ang pumatay ng lahat ng taong iyon. Or pwede rin na nagkaroon talaga ng isang instance na wala ng choice si Yami kung hindi patayin ang lahat ng mga tao sa kanyang clan. Tulad na lamang ng kung gaano napilitan itong si Uchiha Itachi na patayin ang lahat ng tao sa Uchiha Clan kasama na rin ang kanyang sariling mga magulang, since nagpaplano nga silang i-betray ang buong Konoha. Maaring nagplano din itong Yami Clan na i-overthrow ang buong Land of the Sun o maaring ang lugar na kung saan ay namamahala ang Ryudo family.
And since knowing the repercussions, maaring pinatay na lamang nitong si Yami ang kanyang buong angkan para mapigilan ang mas malaking gulo. We really don't know about that yet, pero siguradong malalaman naman natin yan as the chapters goes on. Kaya manatili lamang kayong nakastay tuned para sa mga chapter releases review natin para maintindihan nyo lalo at para manatili kayong updated sa recent timeline ng Black Clover. Siguraduhin yung naka-like, naka-subscribe at naka-ring na ang bell button para palagi kayong updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release review para sa Black Clover. Kung may iba pa kayong ideas, thoughts, or may sarili pa kayong interpretation para sa mga nangyari sa chapter na ito, ay siguraduhin mo nang nakalagay yan sa comment section para mapag-usapan pa natin. I hope you guys had a great time watching this video. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you on the next one.